Si Jiang Chen ay nagsimulang tumitig sa batang babae na may seryosong hitsura at nagsimulang magtaka kung ano ang dapat niyang gawin sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng maliit na poisonous mist at ilang mga insekto ang lumitaw sa likuran niya na nakatitig sa batang babae na handang umatake. Lumapit siya sa kanya, nagsimulang tumingin sa lupa at hiniling sa kanya na bigyan siya ng magandang dahilan para hindi siya patayin. Nang makita ito, nataranta siya, mabilis na lumuhod sa harap niya, naglabas ng ilang gintong barya, iniyuko ang kanyang ulo sa harap niya, at ipinaliwanag na ito lang ang pera na mayroon siya sa kanya. Ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, halos ang kanyang buhay, handa siyang ibigay ito sa kanya kapalit ng pagliligtas sa kanyang buhay. Kinuha ni Jiang Chen ang isang gintong barya gamit ang kanyang kamay, nagsimulang tumingin sa babae, at naisip na siya ay may katapatan. Ngunit dahil marami siyang alam at nagsinungaling din, nagpasya siya na pinakamahusay na alisin siya. Tumayo siya, ipinikit ang kanyang mga mata, itinaas ang isang kamay patungo sa langit, at nanumpa sa kanyang pangalan, Luosan daw, na kung siya ay magsinungaling sa kanya, kung gayon ang langit ay maaaring parusahan siya ng 5 kidlat. Medyo nalilito si Jiang Chen, dahil hindi niya alam kung maniniwala siya na ang pangalan niya ay Luosan daw, dahil palagi siyang nagsisinungaling nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Lumapit sa kanya si Luosan daw, iniabot sa kanya ang kanyang identification card, at tumingin sa kanya ng taos-pusong tingin. Ipinaliwanag niya sa kanya na totoo ang sinasabi niya, hindi niya alam kung ano ang iniisip ng kanyang mga magulang nang ibigay nila sa kanya ang pangalang ito, ngunit talagang hindi niya ito nililinlang. Idinagdag din niya na kung hindi pa rin siya naniniwala sa kanya, maaari niyang tingnan ang kanyang identification card. Kinuha ni Jiang Chen ang kanyang identification card, inilapit ito, at nang tumingin ng mas malapit, nakita niya ang isang mabilog na babae. Nang makita ito, tinanong niya si Luosan daw kung sigurado ba siya na siya rin ang tao sa larawan. Hinawakan niya ang mga hibla ng kanyang buhok, nagsimulang magpanggap na may 2 nakapusod, ipinikit ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang pisngi, at ipinaliwanag na ang larawan ay kinunan 2 taon na ang nakakaraan nang hindi pa siya lumaki, at hindi pumayat. Nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha, tumalikod si Jiang Chen at nagsimulang tumawa ng malakas. Nang masaksihan ito, medyo nalito ang mga insektong lumilipad sa likuran niya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo sa kanya, at sa matinding tingin, ipinaliwanag sa kanya na hindi pa rin siya mapagkakatiwalaan at hindi niya alam kung maitatago niya ang sikreto. Dahil pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na ang mga patay lamang ang maaaring gawin. Bago niya matapos ang kanyang sentensya, tumalon siya, ginamit ang storage ring na naging dahilan upang lumitaw ang isang portal. Habang siya ay may isang kamay sa portal, kasama ang isa ay naglabas siya ng isang scroll at nagsimulang lumapit kay Jiang Chen na may seryosong tingin. Hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Nagsimulang tingnan ni Jiang Chen ang scroll na may nagulat na ekspresyon at tinanong siya kung ano yon. Sinimulan niyang buksan ang scroll gamit ang 2 kamay at ipinaliwanag sa kanya na ito ay isang sealing scroll. Kapag nabunyag na niya ang sikreto, agad siyang papatayin. Takot na takot siyang mamatay, at sa kadahilanang ito, inilabas niya ang scroll. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang system window upang ipaalam kay Jiang Chen na nanumpa siyang protektahan ang kanyang sikreto sa kanyang sariling buhay. Kung ibunyag niya ang sikretong ito, siya ay papatayin. Nang makita ito, medyo nagulat siya dahil hindi siya makapaniwala na may ganitong bagay sa mundo. Makalipas ang ilang segundo, kinuha niya ang scroll gamit ang kanyang kamay, isinara ang isang mata, sinimulang tingnan ito kasama ng isa, at nagpa siyang tanggapin. Ngayong pinirmahan na niya ang kasunduan sa pagiging kumpidensyal, nagpasya siyang huwag siyang patayin sa ngayon. Nang marinig ito, nagpasalamat siya sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa kanya, at tinanong kung magkano ang halaga ng scroll na ito. Inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang pisngi, nagsimulang tumingin sa kanya, at ipinahayag na ang tinatayang halaga nito ay humigit kumulang 10 milyon. Mahigpit na hinawakan ni Jiang Chen ang scroll, nagsimulang lumapit sa kanya, at sa galit, naisip niya na ang ibig sabihin nito ay ginamit lang niya ang tanging mahalagang bagay na mayroon siya sa storage ring. Akala niya ay mamamatay na siya, kaya nagsimula siyang makipagkamay at sinabi sa kanya na kung sasamahan niya ito pauwi, pakikitunguhan siya ng mabuti ng kanyang mga magulang at bibigyan pa siya ng higit pang mga gantimpala. Tinalikuran siya ni Jiang Chen, nagsimulang lumayo,
At ipinaliwanag na bukas ng umaga kailangan niyang pumunta sa night watch, kaya hindi na siya makapag-aksaya ng oras. Matapos sabihin ito, binati niya ang kanyang swerte. Tumayo siya, at habang pinapanood niya itong dahan-dahang lumalayo, nakuha niya ang atensyon nito at hiniling na iuwi siya dahil mas malapit ang bahay nito kaysa sa punong tanggapan ng night watch. May istasyon ng teleportasyon malapit sa kanyang bahay, at tiniyak niya sa kanya na darating ito sa oras. Bagamat noong una ay tumanggi siya, nang maglaon ay nagpasya siyang makinig sa kanya, at makalipas ang ilang oras, dumating sila sa Luo Family Mansion. Ang mansyon na ito ay maganda at napakalaki, halos parang kastilyo. Kasabay nito sa loob ng mansyon, maraming lalaking nakahood na nakahandusay sa harap ng isang babae na nakaupo sa kanyang trono. Nilapitan siya ng isang lalaki, at ipinaalam sa kanya ang nangyari sa kanyang anak. Nang marinig ito, laking gulat niya dahil hindi niya alam kung paano ito magiging posible. Ang pamilya Xiao ay hindi lamang nagnakaw at pumatay, ngunit sila rin ay napakalayo sa kasinungalingang ito. Nang makitang galit na galit siya, hiniling sa kanya ng lalaki na pakalmahin ang kanyang galit sa kanya, dahil siya ay isang kahabag-habag na tao na naging sanhi ng kanyang pagdurusa. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Luo Sandao sa silid, nilapitan ang kanyang ina, umupo sa tabi niya, ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod, at nagsimulang umiyak. Inilagay ng kanyang ina ang kanyang kamay sa kanyang ulo, at pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa kanyang mga nasasakupan na may galit na tingin. Nagpasya siyang tiyak na gumawa ng isang bagay laban sa pamilya Xiao. Nilapitan siya ng kanyang asawa, masinsinang tumingin sa kanya, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga gilid, at sa seryosong boses ay hiniling sa kanya na huminahon dahil ang pinakamahalagang bagay ay bumalik si Luo Sandao ng ligtas at maayos. Idinagdag din niya na ang pamilya Xiao ay isa sa mga dakilang pamilya mula sa imperyo ng Qian, at hindi nila magawang guluhin ang pagiging simpleng mangangalakal. Si Jiang Chen ay nanatiling tahimik na nagmamasid at naisip na ang kanyang tunay na pangalan ay Luo Sandao. Ibinaling ng kanyang ama ang kanyang katawan kay Jiang Chen, inabot sa kanya ang isang itim na card, ipinikit ang kanyang mga mata, at ngumiti, nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanilang anak na babae. Hiniling din niya sa kanya na huwag tanggalin ang black card na ito. Ibinaling ng ina ang kanyang ulo sa kanya, ipinikit ang kanyang mga mata, at may kaaya-ayang ngiti. Sinabi sa kanya na siya ang kanilang benefactor. Naghanda siya ng pagkain para sa kanya upang makakain siya ng mapayapa at pagkatapos ay umalis gamit ang kanilang teleportation na napakabilis. Kinuha ni Jiang Chen ang itim na card, ipinikit ang kanyang mga mata at ngumiti, sinabi sa kanila na hindi siya kakain. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang umungol ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay pumula, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang ulo at ngumiti. Ay nagpasyang kumain ng kaunti. Nang makita ito, itinuro ng kanyang ama ang lugar kung saan naroon ang pagkain at nagpasya na ayusin ito kaagad. Habang nasa kabilang panig, inilapit ng kanyang ina ang kanyang kamay sa kanyang mukha, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang ngumiti. Inihanda ng pinakamahuhusay na chef sa pamilya Luo ang pagkain. Sa ilang minuto, kumain si Jiang Chen ng ilang pinggan hanggang sa isa-isa niyang isinalansan ang mga ito sa ibabaw ng isa pa para bumuo ng hanay. Lumapit sa kanya ang isa sa mga waiter na may dalang isa pang ulam, at nang makita ito, medyo nalito at nagulat sa parehong oras. Habang si Jiang Chen ay nakapatong ang isang kamay sa mesa, at kasama ang isa ay may hawak na isang piraso ng hita ng karne, naisip niya na habang dumarami ang mga insekto, lumakas din ang kanyang gana. Sa tabi niya, nakaupo si Luo Sandao. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa kanya, at may ngiti ay hiniling sa kanya na huwag magmadali at kumain ng dahan-dahan. Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang ina at ama, na nakapikit lang at may masayang ngiti, tahimik na pinagmamasdan si Jiang Chen. Si Jiang Chen ay nagsimulang kumain ng higit pa. Nagsimula siyang tumingin sa kanya, at hindi niya maiwasang mamula at medyo nagulat. Ipinaliwanag ng kanyang ina na umiinom ng isang tasa ng tsaa sa kanyang ama na sinabi ng kanilang anak na si Jiang Chen ay kabilang sa klase ng paglikha at may banal na ranggo. Para sa kanya, kakaiba siya dahil hindi niya alam kung paano niya nailigtas ang kanilang anak mula sa mga kamay ng pamilya Xiao. Inilagay ng kanyang ama ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, nagsimulang tumingin kay Jiang Chen,
at ipinaliwanag sa kanya na kahit na ayaw sabihin ito ng kanilang anak, sigurado siyang may mga nakatagong kakayahan si Jiang Chen at hindi ito walang silbi gaya ng sa tingin niya. Dagdag pa niya na ang gwapo niya. Parehong nagsimulang tumingin sa mata ng isa't isa at may ngiti. Naisip nila na kung matutulungan niya silang labanan ang pamilya Xiao at protektahan ang kanilang anak sa buong buhay nito, maaari siyang maging perpektong tao. Nilapitan ng kanyang ina si Jiang Chen at may kaaya-ayang ngiti ay tinanong siya kung mayroon siyang kasintahan. Idinagdag din niya na sa kanilang pamilya, wala ring boyfriend si Sandao, medyo maganda rin ang hidden profession niya. Bukod sa pagiging eksperto sa negosyo, maaari rin siyang maging financial manager. Tumayo ang kanyang ama sa likuran niya, binigyan siya ng thumbs up, at ipinaliwanag na napaka-sexy din ng katawan ni Sandao dahil may sukat siyang 36, 24, 36. Idinagdag din niya na gumawa sila ng perpektong mag-asawa at naisip pa niya ang mga pangalan para sa kanilang mga magiging anak. Si Jiang Chen, na umiinom ng isang basong tubig, ay iniwan ito sa mesa, dumura sa tubig, at laking gulat niya nang marinig ang proposal ng kanyang mga magulang. Nagsimula siyang mamulaklak na parang kamatis at nagtataka kung ano ang nangyayari. Nang hindi nag-iisip ng isang segundo, tumakbo palabas si Jiang Chen at nagpasalamat sa kanilang mabuting pakikitungo. Umalis siya na may dahilan na siya ay puno at mayroon pa ring apurahang gawin. Nang makita ito, hiniling siya ng kanyang ama na maghintay ng kaunti pa dahil gusto nila itong kausapin. Lumapit si Sandao sa kanyang ama, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang bibig, at hiniling na tumahimik siya. Ang kanyang ina ay lumingon sa kanya, at nagsimulang tumingin sa kanya na may bigong tingin. Umupo siya sa upuan, nilapitan siya ng kanyang ama, at sinabing umalis na ang kanilang manugang. Dagdag pa niya, bilang asawa niya, dapat siyang magpaalam sa kanya. Nilapitan sila ng kanyang ina at hiniling na huwag mag-alala dahil nasa ama niya ang lokasyon ng black card. Saan man siya magpunta, susundan siya ng mga ito. Nang marinig ito, hinawakan niya ang kanyang mga tuhod gamit ang dalawang kamay, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa isang hiyawan ay hiniling niya silang tumahimik. Nagsimula siyang tumingin sa ibaba at nagsimulang isipin si Jiang Chen. Naisip niya na bagamat gwapo at malakas siya, takot din siya. At kahit na siya ay tunay na nakakatakot, walang duda na siya ay gwapo at malakas. Kasabay nito, sa pamilya Xiao. Nalaman ni Xiao Yuanshan, ang pinuno ng pamilya, na ang kanyang apo, si Yuanwu, ay namatay. Nang marinig ang balitang ito, hindi niya maiwasang magalit. Sa galit na pagtingin sa kanyang mukha, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na lubusang imbestigahan ang pagpatay. Hindi niya alam kung sino ang gumawa nito at naniwala na si Daxia ang may pananagutan. Kaya inutusan niya ang isa pa niyang apo na magpadala kaagad ng mag-iimbestiga sa kanya. Habang ang isang lalaki ay nakahandusay sa harap niya, isa pang lalaki na nagngangalang Xiao Bihan, na may isang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, ay nagsimulang lumapit sa kanyang lolo. Pinahaba niya ang kanyang kabilang kamay sa gilid at ipinaliwanag na si Yuanwu ay mahigit 20 taong gulang na at umabot lamang sa antas 30 ng ikalawang pagbabago, kaya wala siyang silbi. Matapos sabihin ito, tinanong niya siya kung ano ang nakakalungkot tungkol sa pagkamatay ng isang walang kwentang tao at sinabi sa kanyang lolo na hindi sulit na magalit tungkol dito. Si Xiao Yuanshan, na nakaupo sa kanyang upuan na nakaluhod ang dalawang kamay, ay nagsimulang tumingin kay Xiao Bihan at sinabi sa kanya na si Yuanwu ay tunay na katamtaman, walang kumpara sa kanya. Kaya naman, hindi naawa na patay na siya. Dagdag pa niya, sa huli, apo niya ito. Kahit natamaan ang isang aso, kailangan mong tingnan kung sino ang may-ari nito. Gusto niyang malaman kung sino sa bansa ang may sapat na lakas ng loob na pumatay ng isang tao mula sa pamilya Xiao. Nang marinig ito, nagsimulang ngumiti si Xiao Bihan, iniabot ang kanyang kamay pasulong, at nagsimulang maglabas ng masamang enerhiya ang kanyang kamay. Hiniling niya sa kanyang lolo na huwag mag-alala tungkol sa walang kwentang bagay na ito. Dahil pagkatapos ng issue sa kampo ng Tianjiao, hindi mahalaga kung sino ang nagkasala, papatayin niya sila para sayo. Kasabay nito, pumunta si Jiang Chen sa opisina ng Night Watch. Binuksan niya ang pinto at pumasok kung nasaan si Jigang at ilang iba pang tao. Ibinaling niya ang kanyang katawan sa isang tabi at medyo nagulat nang makitang dumating na si Jiang Chen. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanila, inilagay ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Jiang Chen,
ang bagong miyembro ng Night Watch. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit napakaraming tao dito. Lumapit sa kanya si Jaigang, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, ipinikit ang kanyang mga mata, iniunat ang kabilang kamay sa gilid, at may ngiti na sinabi sa kanya na hinihintay nila siya. Nang marinig ito, medyo nagulat si Jiang Chen. Nagpasya si Jigang na ipakilala siya sa mga bagong pangunahing miyembro ng kanilang grupo. Ang una ay si Yun Xiao, isang level 45 support na nasa ikalawang yugto. Dati siya ang pinakabata, ngunit ngayon ay inalis na niya ang posisyong iyon sa kanya. Nang marinig ito, inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, sinimulang tingnan si Jiang Chen, at hindi niya maiwasang mamula at isipin na napakagwapo nito. Ito ang unang pagkakataon na nakatrabaho niya ang isang taong napakaganda. Ang pangalawang miyembro ay si Duan Feng, isang level 49 shooter na nasa ikalawang yugto din. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit medyo mapagmataas. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balakang, inilagay ang isa pa malapit sa kanyang noo, at may ngiti ay sinabi sa kanya na natutuwa siyang makilala siya. Ang ikatlong miyembro ay si Chu Bulang, isang level 49 armored warrior. Bagamat maliit ang kanyang katawan, malakas siya at mahusay magsalita. Nilapitan niya si Jiang Chen, tumayo sa kanyang harapan, ipinikit ang kanyang mga mata, at may ngiti na ipinaliwanag sa kanya na ang pagkakaroon ng isang profesional na miyembro ng banal na antas ay isang tagumpay na sapat upang ipagmalaki habang buhay. Ang ikaapat na miyembro ay isang babaeng nagngangalang Tang Jin, isang master na nasa ikatlong yugto. Siya ay level 61 at kabilang sa klase ng Fire Mages. Isa rin siyang subcommander. Lumapit siya sa kanila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa ulo ni Chu Bulang at Jiang Chen. Sinimulang habulin sila, at sa isang kaaya-ayang ngiti ay hiniling sa kanila na tawagan siyang Tita Tang sa hinaharap. Tiniyak niya sa kanila na magkikita sila para kumain araw-araw. Na may kaaya-ayang ngiti na ipinakilala ni Jiang Chen ang kanyang sarili bilang isang hamak na nagising mula sa klase ng paglikha. Tinanong niya kung paano siya karapat-dapat ng labis na sigasig mula sa kanila. Sa kaibuturan, alam niya na kahit na ito ay malinaw, kahit na ito ay nasa banal na antas, ang klase ng paglikha ng espiritual na guro ay hindi itinuturing ng mga tao. Inilagay ni Jigang ang isang kamay sa kanyang bulsa, pinahaba ang isa sa gilid, at sinabi sa kanya na walang mali sa pagiging nasa Divine Level Spiritual Master Creation Class. Hiniling niya sa kanya na huwag pansinin ang mga idiot na walang magandang mata, walang kapararakan lamang ang sinabi. Lahat sila ay nagtiwala sa kanya. Inilagay ni Tang Jin ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, ibinaling ang kanyang ulo sa kanya, at may ngiti ay sinabi sa kanya na siya ay espesyal dahil pinili niyang maging isa sa kanila, ang Night Watch. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan niya. Lumapit sa kanya si Jaigang, ipinatong ang kanyang braso sa kanyang balikat, at nagpasyang pag-usapan ang pangunahing issue. Pinahaba niya ang kanyang kamay sa isang tabi, at sa seryosong hitsura ay ipinaliwanag na kung gusto niyang mag-enroll sa Tianjiao Training Camp, kailangan niyang magkaroon ng antas na mas mataas sa 20. Hindi niya alam kung ilang level pa ang kailangan ni Jiang Chen. Sa kalmadong hitsura, isiniwalat sa kanya ni Jiang na ngayon ay level 17 na siya. Nang marinig ito, hindi niya maiwasang magulat. Upang makita na siya ay nagbago ng trabaho, 3 araw lamang ang nakalipas at naging level 17 na. Hinawakan niya si Jiang Chen sa balikat, ipinikit ang kanyang mga mata, nagsimulang tumawa ng malakas, at naisip na hindi siya nagkamali sa pagpili sa kanya. Naniniwala siya na si Jiang Chen ay tunay na may banal na talento at hindi magiging mahirap para sa kanya na umabante ng 3 antas sa loob ng 3 araw. Nagpasya siyang i-enroll siya kaagad sa Tianjiao Genius Camp. Binuksan ni Jaigang ang kanyang mga mata, ipinihit ang kanyang ulo sa gilid, at nakita ang iba na nakatitig sa kanya na may seryosong ekspresyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, ibinaling ang kanyang katawan kay Jiang Chen, at sa seryosong tingin ay tinanong siya kung nakipag-away siya sa isang taong napakadelikado sa nakalipas na 3 araw. Dahil may hindi kilalang 3rd grade master na nag-iimbestiga sa kanyang kinaroroonan gamit ang kanilang klase, ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid, nagsimulang tumingin sa lupa. At nang marinig na iniimbestigahan siya ng isang 3rd grade master, hindi niya maiwasang magtaka. Kung maaari itong maging miyembro ng pamilya Xiao.